Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon ang isang napaka-interesting na kwento. Ito ay ang patungkol sa babaeng ito na nag-viral kamakailan lang. Nung mga nakarang araw, naging usap-usapan po siya dahil marami ang naniniwala na maaaring ang babaeng ito ay galing pa sa ibang dimensyon. Umaaring siya raw ay isang time traveler. Bakit nga ba nila nasabi iyon? Narito po ang kwento. Isang araw, kumalat sa social media ang isang nakakagulat na video mula raw sa JFK Airport sa New York. Makikita rito ang isang babae na nakasuot ng simpleng damit, kalmado at tila galing sa mahabang biyahe. Habang nilalapitan siya ng mga immigration officers, inabot niya ang kanyang passport. Ngunit nang tignan ng mga opisyal, napansin nilang kakaiba ang passport nito. May kumikislap na hologram, may selyo ng iba't ibang bansa, ngunit sa pahina ng pinagmula nito, nakasulat ang salitang Republic of Torensa. So ibig sabihin, ang babaeng ito ay nanggaling po sa bansang tinatawag na Torensa. Nagulat ang mga tauhan ng paliparan nang makita po nila ang passport ng babaeng ito. Wala silang alam na bansang Torensa. Kahit saliksikin mo ang buong mundo, wala kang makikitang bansang Torensa na nag-e-exist. Sinubukan nilang hanapin ito sa kanilang global registry, sa listahan ng mga bansa ng mga United Nations at sa mga travel database. Ngunit wala rin, hindi ito umiiral or nag-e-exist kahit saan. Ayon sa kwento, kalmado lang ang babae at tila nagtataka rin kung bakit siya tinatanong. Sinabi raw niya na normal lang ang lahat sa kanilang bansa at matagal na siyang naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga selyo sa kanyang passport na tila nagpapatunay na nakapunta na siya sa Japan, France at Brazil. Ngunit nang suriin ng mga eksperto ang kanyang passport, kakaiba ang disenyo raw ng mga selyo nito. Tila hindi tumutugma sa kahit anong opisyal na pattern ng alinmang bansa. Habang tumatagal ang interogasyon, mas lalong nagiging misteryoso ang lahat. Sa video, maririnig po doon ang mahinang boses ng babae na nagsasabing, "I don't understand. I always travel with this passport." Ilang minuto matapos iyon, ayon sa mga nakakakita, ang babae ay dinala sa silid para sa karagdagang imbestigasyon. So masyado na pong na-curious raw ang mga tao doon sa airport kaya inimbestigahan nilang mabuti ang babaeng ito at tinanong ng mga importanteng detalye. Ngunit dito na naging nakakatindig balahibo ang kwento sapagkat ayon sa naturang viral post, pagbalik daw ng mga opisyal sa silid makalipas ang ilang sandali, biglang nawala ang babae na parang bula. Wala na siyang bakas. Wala ring record ng paglabas sa paliparan mula sa mga CCTV. Ang natira lamang ay ang kanyang misteryosong passport na may tatak ng Torensa. Malamang sa malamang kababayan, habang dumadaloy ang kwentong ito ay may mga naiisip ka ng mga katanungan sa iyong isipan. Unang-unang katanungan, sino nga ba ang babaeng ito? Pangalawa, totoo nga bang nag-e-exist ang kanyang pinanggagalingang bansang Torensa? At pangatlo, bakit bigla siyang nawala? Siya nga ba ay bumalik sa dimensyon na kanyang pinanggalingan? O di kaya maaaring siya ay isang time traveler na napunta lamang dito sa ating panahon? Yan din po ang katanungan ng marami sa ating mga netizens online. Pero ano nga ba ang totoo? Tila ba isang science fiction ang kwentong ito? Para bang isang kwento mula sa pelikula? Ang malaking katanungan po ngayon, totoo nga ba ito or isang malaking hoax lamang? Malalaman po natin ang katotohanan sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Pero alam niyo po ba na noong taong 1980s to 1990s ay mayroon ding ganitong klaseng kwento na kumalat sa buong mundo? At malamang sa malamang ay pamilyar kayo sa kwentong ito. Ito ang kwento patungkol sa Man from Taured. Noong 1954 raw, sa Tokyo Haneda Airport sa Japan,
Dumating umano ang isang lalaki na may maayos na kasuotan, bit-bit ang isang maletang puno ng dokumento at isang passport. Sa unang tingin, normal lamang siya. Mukhang negosyante, maayos magsalita at bihasa sa mga wika. Ngunit nang suriin daw ng mga opisyal ang kanyang passport, napansin nilang ito ay nagmula sa isang bansang hindi kilala, ang bansang Taured. Nang tanungin siya ng mga opisyal kung saan matatagpuan ang Taured, itinuro daw ng lalaki sa mapa ang lugar kung saan naroroon ang Andorra, isang maliit na bansa sa pagitan ng France at Spain. Ngunit iginiit niya na Andorra does not exist. My country, Taured, has been here for over 1,000 years. Yun ang sinabi ng man from Taured nung siya ay tinanong po ng immigration sa airport. Nagulat ang mga opisyal dahil kumbinsidong-kumbinsido ang lalaki na totoo ang kaniyang bansa. Lahat ng kaniyang mga dokumento, passport, lisensya, mga resibo ay mukhang legit at may mga selyong galing sa iba't ibang bansa pa. Nakapagtataka lang dahil walang ni isang embahada, mapa o tala sa kasaysayan na nagsasabing nag-e-exist ang bansang Taured. Dahil sa kakaibang sitwasyon, dinala nila ang lalaki sa isang hotel habang iniimbestigahan pa ang kaniyang kaso. Inilagay siya sa isang kwartong may bantay sa labas para matiyak na hindi siya makakatakas. Ngunit ayon sa mga ulat, nang balikan siya kinabukasan, nawala ang lalaki. Pati ang kanyang mga gamit at dokumento, walang palatandaan kung paano siya nakatakas o saan siya nagpunta. Bagaman sinasabing nangyari ang kwento noong 1954, unang kumalat ito noong 1980s hanggang 1990s, partikular sa mga aklat tungkol sa unexplained mysteries at paranormal phenomena. Muling sumikat ito ng malaki noong 2010 nang kumalat sa mga YouTube channels, Reddit threads at creepy mystery websites. Mula noon, ang Man of Taured or Man from Taured ay naging paboritong paksa ng mga vlog, mga narrations at documentary style videos tungkol sa multiverse encounters o mga taong lumipat sa iba't ibang dimensyon o di kaya mga time travelers. May mga nag-e-exist na theory or paliwanag patungkol sa pinanggalingan ng Man from Taured. Una ay ang theory patungkol sa parallel universe na sinasabing baka ang lalaking ito ay nagmula sa isang alternate Earth kung saan umiiral ang bansang Taured. Sa hindi maipaliwanag na paraan, siya ay nakarating sa ating dimensyon. Mayroon namang theory na sinasabing ito ay maaaring time sleep or time travel. Ang iba ay naniniwalang siya ay nagmula sa ibang panahon, maaaring sa hinaharap or sa nakaraan at nagkamali lang ng panahon ng pagdating. At yung ilan naman ay naniniwalang ito ay isang malaking hoax or fictional story lamang. Ayon sa mga history researchers, walang opisyal na tala sa Japan, media report o airport record tungkol sa nasabing insidente. Malaki ang posibilidad na ito ay isang kwento lamang, isang urban legend, kathang-isip na isinulat para magbigay buhay sa ideya ng mga alternate realities at time travel. At yung iba naman ay nagsasabing ito ay maling pagsasalin or adaptation. May mga nagsasabing baka nagmula ito sa mas lumang alamat o European story na iniba lang ang detalye at ginawang modern version noong dekada 50. Sa ating bansa naman, ang kwento ng Man from Taured ay madalas na naiugnay sa mga hiwaga ng multiverse at parallel worlds, mga tema na makikita rin sa ating mga alamat tulad ng mga paniniwala sa mga engkanto, dimensyong hindi nakikita o mga taong nawawala sa gubat at biglang bumabalik matapos ang maraming taon. Ang kwento ni Taured ay nagbibigay ng parehong tanong, paano kung may iba pang mundong kasing totoo ng sa atin? Hanggang ngayon wala pa ring matibay na ebidensya na nangyari or totoo ang Man from Taured. Ngunit ang kwentong ito ay patuloy na nabubuhay dahil sa galing nitong pukawin ang ating imahinasyon. Isa itong modernong alamat
at nagpapakita ng takot at pagka-mausisa ng tao tungkol sa mga bagay na lampas na sa ating realidad at kung paano minsan ang mga kwento ng misteryo ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng science, alamat at pananampalataya. At ito naman pong kwento patungkol sa woman from Torensa, ang country na hindi nag-e-exist ay napag-alamang isa pong malaking hoax lamang. Pero ang malaking katanungan po ngayon, paano nga ba nila nalaman na ito ay hoax lamang or fake story? Habang tumatagal po ang kwentong ito, habang tumatagal ang kanyang video sa internet, marami ang umusisa at maraming fact checkers ang pumasok. Pumasok po dito ang mga eksperto para imbestigahan ang katotohanan ng kwento. Napansin po ng mga eksperto na kakaiba ang ilang detalye sa mga litrato ng passport. May malalabong letra, mali ang mga anino, at may mga halong wikang Espanyol at Italiano na wala namang malinaw na mensahe. Dahil dito sinimula ng mga organisasyong gaya ng Snopes at AFP Fact Check ang masusing imbestigasyon. Napag-alaman nila na walang anumang opisyal na ulat mula sa alinmang bansa o paliparan tungkol sa babaeng may Torensa passport. So hindi talaga siya nanggaling sa JFK dahil nung tinignan po nila ang JFK Airport, walang ganong kwento na nangyari doon. Sa halip, lumabas na ang mga larawang iyon ay mga AI generated lamang o gawa ng digital editing gamit ang mga tool tulad ng Midjourney at DALL-E. Sa karagdagang pagsisiyasat, natuklasan din na ang kwento ay nagmula sa isang social media content creator na gumagawa ng mga fictional mystery videos. Ang layunin daw ay gumawa ng isang social experiment upang malaman kung gaano kabilis kumalat at paniwalaan ng publiko ang isang misteryosong kwento online. Sa kasamaang palad, maraming tao ang naniwala at nagbahagi ng kwento nang hindi nalalaman na ito ay katang-isip lamang. Noong February 2024, opisyal na itinuring ng mga fact-checking organization na ang The Woman from Torensa ay isang ganap na hoax lamang. Ayon sa kanilang mga ulat, malinaw na peke ang passport, gawa-gawa ang mga dokumento at walang totoong babae or insidente na naganap. Ang mga ebidensya ay puro larawan na galing sa AI generator, samantalang ang mga testimonya ay mula sa mga account na walang tunay na pagkakakilanlan. Sa kabila ng lahat, marami pa ring tao ang naaakit sa misteryo dahil ito ay kahawig ng mga lumang alamat gaya ng Man from Taured. Ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng social media at teknolohiya sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Sa panahon ng AI at deepfake, mas madali nang gumawa ng mga kwento na mukhang totoo kahit peke naman sa katotohanan. Ang kwento ng The Woman from Torensa ay nagsisilbing babala at aral sa mga netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online. Ipinapaalala nito na dapat tayong maging mapanuri, maghanap ng konkretong ebidensya at suriin ang pinagmulan ng impormasyon bago ito paniwalaan or ibahagi. Sapagkat sa likod ng mga nakakakilabot na mga kwento at kamangha-manghang larawan, maaaring ito ay isang imahinasyon lamang ng isang tao at siguradong walang katotohanan. Pero nitong taong 2025 mga kababayan, muling nag-viral na naman ang kwentong ito. So kahit na nagkaroon na ng fact check noong taong 2024, marami pa rin ang naging biktima ng hoax na ito. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, naniniwala ka bang totoo ang kwento ng Woman from Torensa? Hashtag yes or hashtag no, please comment your opinion below. Para sa marami pang konspirasiya, kaalaman at mga Krisyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po si Evad PUP, mabuhay at pagpalain ng bansang Pilipinas. Peace out! Boom!